Isang mapagpalang araw muli ayan sa ating mga kababayan. Ayan, bago tayo magbigay ng reaction at opinion dito sa ating video na mapapanood, please like, share, and subscribe sa ating munting channel mga boss. Ayan, lalong-lalo na yan sa mga trolls natin dyan. Anak ng tipak ng mga trolls naman, oh. Baka naman pakisubscribe naman dyan mga trolls. Ayan, para mas mapalawak pa natin at pakishare na rin ng ating mga video para makita po ng iba natin mga kababayan. Ayan, panoorin natin ngayon mga boss itong press conference ni Senator Bongo. Ayan, at gusto niya talaga na mapanagot yung pinakapuno yan ng corruption dito sa ating bansa. Ayan, bago natin reactionan at magbigay tayo ng opinion, ayan, panoorin muna natin ito mga boss. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Papunta na dun sa mastermind eh. Sa ICI, alam niyo sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, Ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nag-aantay po kami. Nag-aantay ang Pilipino na meron pong mapanagot. Let the facts speak for themselves. Wala po akong itinatago. Wala po akong kinakatakutan dahil wala akong kasalanan. Hindi ako sangkot sa anumang anomalya. Ang aking sinumpaang tungkulin ay ang maglingkod sa bayan. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay po ng taong bayan sa akin. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako rito. At hindi po tayo titigil at wag po tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Kasi pag nailihis po ang katotohanan, magulo po yan. Magkakagulo po pag inilihis po ang katotohanan. Tumpukin niyo po yung dapat tumpukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yung talagang mga totoong buhaya. Yun lang, yung mastermind talaga. Bakit i-atras ngayon? With all due respect to the Ombudsman, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At isa po ang aking masasabi, I do not know the Discayas. Hindi ko po kilala. In fact, nung hearing, nung mga nakarambuan dito sa Senado, tinanong ko sila, ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, doon po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous o substandard, panagutin niyo, sinabi ko doon. Ako mismo ang willing po akong magkaso. Kasuhan natin yung mga dapat kasuhan. Kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant. Kung talagang meron silang pagkukulang. Dapat ganun. Walang kinikilingan, kumbaga. At may pagkukulang ang Diskaya, kasuhan nyo. Wala po akong pakialam. Gusto ko accountability. At Correct. I'm urging the Diskayas and lahat ng witnesses. Please lang. Sabihin niyo yung totoo. Huwag ko kayong pumayag na ilihis po yung katotohanan. Kawawa yung Pilipino. Kawawa yung Pilipino. Tumbukin natin ang yung katotohanan. The truth lang po. Yun naman po ang pakiusap The truth ko shall prevail. Na tumbukin po natin ang katotohanan. Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. I observed delikadesa in my whole life. Bilang isang probinsyano, taga Mindanao, Tanggenyong Bisaya, pangalan ko lang po ang aking pinanghahawakan at hindi ko sasayangin yung tiwala at boto na binigay po ng taong bayan. Ginawa niyo akong number 1. Hindi ko sasayangin yun.
tiwalang binigay niyo po sa akin. At serbisyo lang po ako. Yan po ang kailangan ng taong bayan ngayon. Makatrabaho Correct. na tayo at makapagserbisyo po tayo sa ating mga kababayan. Alam niyo, marami pong nabanggit noong hearing. Ang daming mga pangalan, tinutumbok na daming mga pangalan, di ba? Dami ng mga nakikita, lumalabas sa mga pangalan. Ilan kongresista, ilang mga opisyales, tinutumbok na. Sana naman, ituloy nyo na. Yun po ang gusto nating malaman. Ulitin ko, I am one with the Filipino people na alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung sino yung may kasalanan. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Correct. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Alam na. Ano to, para ilihis yung attention sa totoong may kasalanan? Totoo lamang po. I am for accountability. Dapat panagutin po ang dapat managot. Please lang, nakikiusap po ako, let's make those responsible. Let's make them accountable for all this mess. Panagutin po natin ang dapat panagutin. Balikan ko lang po yung sa Senado. Dami na pong na-mention. Dami pong na-mention about the Discayas. Umabot na nga tayo sa Ilocos Norte na mayroong proyekto doon. Umabot na sa NBI, may proyekto ng Discayas. Yan ang maaaring naging negosyo nila, makipag-joint venture, magpagamit po ng lisensya. Kung may kasalanan, panagutin niyo po. Tama. Panagutin nyo. Panagutin po natin. Hindi ko po kilala ang mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Kasuhan nyo. Kung kamag-anak ko kasama dyan, nag-joint venture sila, noong 2017, umatras na nga Hindi panagutin natin. I'm willing to be the complainant. Walang problema doon. Willing po ako na isa ako sa magiging complainant. Huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Huwag naman pong ganun. Ayan mga boss, so ano yung masasabi nyo tungkol dito sa press conference ni Senator Bongo? Kaya tama naman po, may punto naman po talaga siya na dapat panagutin yung mga may kasalanan dyan sa corruption, dyan sa flood control na yan. Kasi napakabigat na yan para sa mga ordinaryong Pilipino na ganito yung mangyari, na yung gobyerno natin na dapat sila yung ginagawa nila yung kanilang tungkulin na bilang magsilbi sa bayan, pero sa tingin natin mga kababayan mukhang malabo dahil kung nakikita natin at napapansin natin itong ICI ngayon, parang bumabalik sila dun sa pinakaunang investigasyon na supposed to be dapat matutumbok na yung mga may kasalanan dyan sa flood control na yan. So yun kasi yung problema talaga sa ngayon sa gobyerno natin, dahil nagbubulag-bulagan lang sila sa mga nangyayari. Ayan. Pero alam ko at alam naman nila yan na talagang kutsabahan kasi ang nangyayari dyan. So, systematic kung tawagin mga boss. Kaya dapat tayo mga bayan, ayan, awang po tayo papayag na walang mapanagot dyan sa mga anomalya na nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Kasi napakalaking epekto ito, ayan, lalong-lalo na sa ating mga ordinaryong Pilipino, yung corruption ngayon dito sa Pilipinas. Kaya mga boss, magsama-sama tayo at wag tayong papayag ayan yun sa mga gustong mangyari ng administrasyon na to. Ay mukhang hindi na maganda, dahil unang-una wala na bang silang mga legacy, wala silang mga
project na ginagawa para sa ating bayan. So actually isa yun sa kinakailangan ng gobyerno natin para mapaayos ang bansa. Kinakailangan na gumawa ka ng mga project na pwedeng pakinabangan ng ating ng sambayanan. No? Yung kasi importante dyan mga boss. At saka sila lang mga boss yung nagkukutsabahan dyan. At walang transparent na nangyayari. Yun kasi yung pinaka-problema din dyan. Kumbaga sila lang. Ayan, kung napapanood natin yung interview ni BP Sara, ang sinabi na nung time daw na nandun siya sa Department of Education, actually sa kanya lahat naman daw idea yun yung ginagawa niya dun bilang secretary ng Department of Education. Kasi wala naman daw plano yung gobyerno, yung administrasyon na para sa mga sa DepEd, ayan, sa Department of Education. Kaya ang sabi niya, lahat ng mga nangyayari doon at ginagawa niya ay sarili niyang plano. Siya yung nag-iisip kung paano mapaunlad yung sistema ng Department of Education. Kaya nung ginigipit siya mga boss, nag-resign siya. At alam niya na pag hinahanapan siya ng butas doon na pwedeng makasuhan siya or whatever na pwedeng ilaglag siya. Kaya yun yung isa sa dahilan kaya nag-resign siya. So balik tayo dun sa mga boss, dun sa corruption na nangyayari sa ating bansa ngayon. So sobrang lala na mga boss. Ayan, wala na ngang mga foreign investors na pumapasok dito kasi alam nilang kalat na sa buong mundo yung corruption na nangyayari dito sa ating bansa. Takot sila mamuhunan actually mga boss. Kaya ayan mga boss, kailangan na makialam tayo at magbigay tayo ng ilabas natin yung ating mga hinaing about dito sa problema ng ating bansa. Ayan, maraming salamat mga boss at sana kung bago ka pa lang dito sa aking munting channel, ayan, please subscribe and paki-share din mga boss ng ating video. Maraming salamat.